Good morning! Heto na't mamamasyal na naman tayo. Pupuntahan na natin yung sinasabi ko kahapon, yung nasa top 1 ng bucket list ko. Heto nga yung lagi kong sinasagot kapag tinatanong ako kung anong gusto kong makita sa Japan. Actually, nangangarap pa nga lang ako noon na makapagtrabaho dito. Nakakita nga ako ng isang picture ng lugar na yun. Mula nun, hindi ko na talaga nakalimutan. Sabi ko, pag nandito na ako sa Japan, ipupuntahan ko yun. Nag-join nga pala ako ng group tour. Ako nga lang nag-iisang Pinoy dito at lahat sila yung mga Chinese. Kulang-kulang 3 oras din yung biyahe. Sobrang nagmamadali na ako kanina. Kaya hindi na ako nakabili ng pagkain. Ito nga palang tour na sinalihan ko ay in-avail ko lang sa Klook. Mostly ng mga pinupuntahan ko dito sa Japan ay nasa Klook. Kapag mag-a-avail kayo ng tours o di kaya ng mga attractions, pwede nyo gamitin yung discount code ko. At heto na nga, ipapakita ko sa inyo yung pupuntahan natin. Ito ang Kayabuki no Sato na matatagpuan sa Kyoto. Isang simpleng village lang siya at sobrang traditional na mga bahay. Gawa ito sa mga dayami. Nabanggit ko nga noon na ang gusto ko talagang pinupuntahan dito sa Japan, yung mga lugar na mayaman sa kultura. Kumbaga yung mga natural na yaman ng Japan. At sa buong maghapon nga, hindi lang isa, kundi 3 destinations ang pupuntahan natin. At itong una nga ay ang Kayabuki no Sato. At finally, nakarating na tayo dito. Sa sobrang excited ko nga, nauna na akong bumaba sa bus. At nasa pinakaunahan ako ng grupo. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. As in, sobrang saya na makikita ko na ng actual. Na dati, tinitignan ko lang sa mga pictures. Napakainit nga pala ngayong araw na to. Nakalimutan ko pang magdala ng payong. Kaya alam ko na talaga na masusunog na naman ako. Pero okay lang kasi sobrang worth it naman. Heto na nga at papalapit na tayo. Sa tingin ko, hindi to masyadong alam ng mga karamihan. Hindi kasi siya masyadong na-highlight dahil nga may kalayuan. Kaya rin siguro hindi masyadong napupuntahan. Kaya buti na nga lang at kasama na to sa package tour na in-avail ko. Sobra nga daw pinapangalagaan itong lugar na to dahil maituturing siyang heritage site. Napakaganda nga rin itong maliliit na puting bulaklak. Nakadagdag siya sa ganda ng ambience ng lugar. Para nga silang yung paborito kong bulaklak na baby's breath. Heto na't papasok na kami sa mismong village. Dito sa bukana nga rin ay merong mapa. Sinabihan nga rin kami na bawal daw pumasok sa gubat. Delikado daw kasi banda ron. Naisip ko naman kahit pwede, hindi ako pupunta. Ang pinakaunang araw na magandang spot kung saan mag-picture ay dito sa Maru Post ng village. Ito yung kulay pula kung saan hinuhulog yung mga sulat. Buti na nga lang at nauna ako, kaya pinwesto ko na yung tripod ko. At mabilis ang aura na nga lang dahil mahaba ang pila ng mga magpapapicture. Mula dito ay hinayaan na kami mag-explore sa buong village. Karamihan nga sa mga bahay na nandito ay nagawa 200 years ago pa. Alam nyo ba, ang pinaka-the best na season na magpunta rito ay kapag winter kasi meron silang Snow Lantern Festival. Siguradong napakaganda nun. Tumuloy na nga ako sa paglalakad-lakad. Bilang lang ang mga bahay na nandito. At oo, may mga residente rin. Mailan nga kaming nakasalubong. Sobrang payapa rito. Tahimik at masarap ang simoy ng hangin. Ramdam mo talaga yung pagkasimple ng pamumuhay nila. Taon-taon, kada May at December, nagkakaroon dito ng Water Hose Festival. Kung saan, tinitest nila yung mga fire hydrants. Dahil nga gawa sa dayami ang mga bahay, nakahanda sila sa posibleng sunog. At sobrang ganda nga nitong buong lugar kapag nangyayari yung Water Hose Festival. Meron nga din pala mga cafe dito. Kaya lang masyadong maaga nung nandito kami kaya wala pang nakabukas. May 2 ding museum at saka shrine kaya lang nakasarado pa. Sayang nga lang at hindi natin makikita. Mas lumapit pa nga ako sa mga bahay dahil din naakit ako sa mga bulaklak na nandito. Gusto ko talagang tumira sa mga ganitong lugar. Probinsya, tahimik at may magandang paligid. Nagiba nga pala ako ng ruta at hindi ako sumunod sa mga kasama ko. Napakainit kasi ng mga oras na to kaya marami nagmamadali. Minsan lang ako mapunta rito kaya kahit masunburn ako ng todo, basta't ma-enjoy ko lang paglilibot kung saan-saan pa ako nagpupunta sa may bandang maraming bulaklak. Para akong nasa Ghibli movie. Sobrang ganda talaga rito. 1 oras nga lang kami pwede magstay. Kaya naman sinulit ko talaga lahat ng sulok ng village basta't pwede. Talagang pinuntahan ko. Tingnan nyo kung gaano kakapal yung mga bubong na gawa sa dayami. Napakagaling ng pagkakagawa. O siya, samahan nyo muna ako maglakad-lakad. Pasyalan natin itong buong village.
Pabalik na ako nito sa entrance ng village. Halos nalibot ko na lahat. Gaya nga ng sabi ko kanina, nakasarado yung mga museums. Yun pa man din yung isang pinupuntahan rito. Doon makikita yung historical na lifestyle ng mga nakatira dito. Dito rin ay may honesty store. Pero sa mga ganitong oras ay wala pang mga paninda. Bago ko bumalik sa bus, pinagmasdan ko muna mula dito sa malayo yung kabuuan ng village. Hindi ko kasi alam kung kailan pa ako makakabalik dito. Sobrang sarap sa feeling na maka-fulfill ng nasa bucket list. At marami pa nga ako sa listahan ko. Syempre, kasama pa rin kayo habang tinutupad ko lahat ng yun. Kaya wag niyong kalimutang i-share tong video na to ha, para makita rin naman ng iba. Nang sa gayon, para na rin silang nakapunta rito. Kumuha nga rin pala ako ng mga pictures sa spot na to. At syempre, ipopost ko rin. Para naman worth it yung pag-itim ko. Todo aura ako dyan. Pero sa totoo lang, pawis na kilikili ko. Babalik na nga sana ako sa bus. Kaya lang natanaw ko yung mga kasama ko sa tour nandun pa. Kaya naman nagpunta muna ako dito sa gitna ng bukirin. Nagagandahan talaga ako dito sa maliliit na bulaklak. Sabi ko nga mukhang magandang mag-emote dito. And I'm back dito sa bus. Papunta na kami sa next destination. Syempre, ibang vlog na naman yun. Kaya abangan nyo bukas ha. Bye!